punta natin siya dito. Kaya maraming salamat po kay Attorney Michael Poa. Siya po ang spokesperson of the impeachment defense team. So, liwanagin natin, spokesperson ng mga abogado. Tama ba? Phalanx of lawyers ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga rin po, Ma'am Doris, at magandang umaga, morning, Sir Attorney. Robert. At salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Yan. Kaya nga ng tanong ko, partner, kanina, handa na ba kayo? Parang labo-labo na to, Handa naman po tayo. In fact, diba, last year, meron namang naunang ganitong mga round of impeachment complaints. So, hindi naman po natigil mag-prepare ang ating defense team. So, handa naman po tayo. Masasabi nating handang-handa tayo. Okay. Pero sabi kahapon ni Terry Ridon, sumagot nga ang Vice Presidente, pero walay daw laman Wala eh. daw laman? Oo, ano ang reaction nyo doon, Attorney? Tayo naman po, we believe that Congressman Ridon and even other lawmakers are entitled to their opinion. Sa atin, ang pananaw lang naman po natin is wala naman po kasing sapat na ultimate facts na nailagay doon sa unalahad, doon sa mga impeachment complaints. So that is why wala naman pong dapat talaga sagutin ng ating Vice Presidente. Pero sa ganun pa man, siguro tatandaan natin, in fact, kahit hindi mag-file ng answer ang respondent o ang Vice Presidente, ay deemed controverted naman yung mga issues, O ibig sabihin, wala tayong ina-admit kahit hindi mag-file ng answer. Pero sa ganun pa man, kami nakita natin na marapat na mag-file man lang ng answer para makita din naman ng respeto sa institusyon at sa proseso. Siguro, Attorney, bigyan lang natin ng overview yung mga kapamilya natin without going into the full details. Kumbaga, ano po ang pinakasustansya ng sagot ng Vice President sa kaliwat ka ng mga accusation na ibinabato po sa kanya? Opo, batay po dun sa ating answer, I would say siguro gawin na lang nating two main points. Okay. Yung unang point is really on the constitutionality ng proceedings. Alright. Ang sinasabi po natin doon ay sa aming pananaw, nagkaroon ng ibang standards or double standards, ika nga, doon sa naging pagsusuri sa sufficiency in form and substance pagdating dun sa mga impeachment complaints na naihain laban sa ating Pangulo. Kung ikukumpara mo doon sa naging pagsusuri naman doon sa impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente. So nakita natin, basta dun sa mga naging diskusyon, transcripts ng records, na parang iba yung naging treatment sa kanila. At syempre, sinasabi natin na hindi naman pwede yung double standards. I just wanted to clarify, yung standards po kasi, nasa committee yan, It's within the discretion of the committee. Pero, ang sinasabi natin dito ay, wala tayong sinasabing mali yung standards. Ang sinasabi po natin ay hindi pwedeng iba ang standards pag parehong nasa equal footing, yung dalawang opisyal na ini-impeach. Ano po ba yung particular Ayan. na standards na sinasabi Na ninyo? pinagkaiba. Hindi ko naintindihan Anong double standard doon? Isa lang naman ang proseso na alam natin. Opo, tama po yun at salamat po at we're given the opportunity. Again, I won't go into the very minute yes, sir. details, Opo. but maybe siguro ang isang example na lang po, pagdating po dun sa mga naging diskusyon sa impeachment complaints laban sa ating Pangulo, may mga naging mga discussions on wala namang batayan kasi wala pa namang final decision from a court. For example, yung sa GAA or yung alleged kidnapping ni PRRD. Ayoko na sana ulitin to because unfair din naman sa ating Pangulo na ulitin ko to. Pero dahil natanong nyo, yung ganun. Whereas dito sa ating Vice Presidente, kahit wala pa namang final decision ng korte sa mga paratang na sinasabi nilang offenses o krimen, ay sinabi pa rin nilang sufficient in substance. So yung mga ganung example lang po ang sinasabi natin dito. And then Doon po ba sa sagot ng ating Vice Presidente ay natumbok niya yung katanungan ng sambayanan? Sino ba si Mary Grace Piatos at mga and friends? Opo. Wala Allegedly. Wala pa po tayo doon dahil yun nga po, yun yung pangalawang punto. Sabi ko may two main points yan. Yung pangalawang point is that we feel, sa aming pananaw again, na hindi naging sapat yung recital of facts. Ibig sabihin po nun, walang ultimate facts. Anong ibig sabihin ng ultimate facts? Kasi medyo technical po siya. Opo. Yung recital of facts
that is not sufficient to constitute the offense charge, no, the impeachable offense charge. So ibig sabihin, kunwari, sinabi po natin na may taong nagnakaw or kahit dito na sa itong kaso na to, sabi nila ginastos niya yung confidential funds para sa kanyang pansariling personal gain, kung ika nga. Sinabi nila lumabas yung funds pero hindi nila matanto kung paano naging personal gain o paano naman inappropriate sa sarili niya ng vice-presidente. So, kung ganun, walang logical conclusion, no? At sa amin, ang nangyari ay mga speculation, mga self-serving inferences, at conclusions of law and fact. So, ganun po ang naging sagot natin. Opo. Kung ganun ang naging latag ng impeachment complaint laban sa Vice President Attorney, hindi ba kayo nahirapan? Hindi ba nahirapan ang defense team na paano namin sasagutin ng punto por punto kung ganito yung ipinapresent ninyo sa amin? Precisely. That's why naging ganun yung sagot namin, that ipinoint out namin na wala naman kasing ultimate facts. So ano pa dapat ang sagutin ng Vice Presidente? Pero ganun pa man, kung babasahin niyo yung sagot, we pointed out, no, kung ano yung ibig sabihin namin, bakit sinasabi namin walang ultimate facts per offense that they charge. No? Opo. So yung ITR na sinasabi, dapat ipakita, dapat isumite. Hindi nyo gagawin yon. Titingnan po natin ang developments kasi ang nabalitaan natin is mag-i-issue ng subpoena ang committee, no, laban sa, I think, dun sa mga agencies concerned. So sa ngayon, sa totoo lang, ayoko munang mag-comment because it's a bit premature, wala pa naman yung subpoena. Ngayon, kung talagang mag-i-issue ng subpoena, susuriin po natin kung ano yung subpoena. Ang trabaho naman po namin bilang abogado ay protektahan yung karapatan. No, we are here to protect the rights of the Vice President. So kung nakikita namin na meron ng infringement ng kanyang mga karapatan o hindi batay na o naayon sa batas yung mga subpoena na yon, we are ready to respond. Okay. Pero itong mga tao kasi, Attorney Poa, no, mga mainipin eh. Diba? Sabi, ang tagal naman itong parang wala naman nangyayari. Oo, parang wala nang katapusan. Kaya yung iba, nawawala na ng gana na alamin kung ano ang mga totoong nangyayari, totoong mga, sabi nitong isa, ganire, sabi naman ito, nagugulumihanan na ang lahat. Sa palagay ninyo, magkakaroon din tayo ng kahit konting linaw kung ano ba talaga ang patutunguhan nitong impeachment na ito? Yes po, syempre tayo confident naman. Sabi ko nga, kahit na narinig natin yung mga statements ng iba't ibang personalities, may mga nagtatanong sa akin kung sa tingin ba namin ay very partial na against the Vice President, no, ang committee. Sa akin, I always say, let's give the committee the benefit of the doubt, no? Nagsisimula pa lang naman ang proseso. Tingnan muna natin kung ano mangyari at hopefully mabigyan din namin ng linaw ang lahat. Marahil kung may mangyari man, baka sa trial, mangyari yan kung matutuloy man sa Senado. Kung hindi naman, nakikita nyo naman the past few weeks, medyo nagsasalita ng ating Vice Presidente, no? Meron siyang yung isang show niya na isang ibalik ang tapang at malasakit. She has been trying to explain these things. Now, of course, limited pa rin, no? At kasalanan namin yon. Siyempre, we're telling her as her lawyers, hindi po na natin pwede i-telegraph lahat ng sagot natin. Sakaling ito'y umakyat sa Senado, yun ang tamang forum kung saan natin ilalabas pati mga ebidensya natin. Ma'am Doris, siguro, if you may give me the opportunity, no, to state this, and Sir Robert. Kasi maraming ang mga statements na lumalabas, siguro tandaan lang natin na the burden of proof dito, no, ay nasa prosecution talaga. Nasa mga right now, nasa complainants. So dapat, kasi ang practice sinasabi, hindi sumasagot ang Vice Presidente. Pero ang dapat, i-prove muna nila na may kaso sila o i-prove muna nila na talagang may probable cause para sumagot ang Vice Presidente kung sakali man, no, na talagang, kasi ngayon sinasabi natin walang ultimate facts, so paano sasagot ang Vice Presidente? But please expect naman that the Vice President is not shying away from accountability. She's not evading accountability as other people say. In fact, she has been wanting to talk about it, diba? Pero kahit kami mga abogado, syempre sinasabi namin, let's be careful muna sa ngayon dahil may proseso at baka nga umakyat sa Senado, at pag umakyat sa Senado, doon tayo maglalabasan ng ebidensya. At confident kami na mapapatunayan namin na walang basehan itong mga paratang laban sa kanila. Kumbaga, Vice, sabi nila ng team nila, Attorney,
stop muna ha, wait, hold lang. Correct. May tamang time tayo for that. Tama, yun, tama. kaya hindi natin naririnig ang Vice Presidente direkta na sinagot A to Z yung Oo, lahat. So, tama. ganun yung strategy na ginagawa nila. Correct. Pero, sorry. Go ahead, Go partner. ahead. Go. Sige. Hindi, klaruhin lang natin, attorney. Ano po magiging papel nyo dito? Kasi Ayan sinabi na. ni Oo. Congressman Luis Tro, hindi po pwede na witness kayo at the same time, abogado. May Thank- conflict daw. Thank you po. Thank you for the opportunity to let me explain. Sana po hindi mas splice yung aking mga sagot sa mga lalabas kasi Isang diretso lang gusto ko to. sana nasa konteksto. Okay. Opo. Unang-una sa lahat, nirerespeto ko po yung views ng ating mga lawmakers. I feel and I sincerely feel that they are within their rights to raise these concerns as they feel fit, no? As they see fit, even at the committee level. So, ito pong pagsagot ko is not to argue with them. I think it would be inappropriate for me to argue with them. Ang role ko kasi, abogado talaga ng ating Vice Presidente. No? Okay. And I have been in that role, not just for the impeachment, but even as her private counsel. No? So, doon sa mga sinasabing lawyer cannot be a witness. No? Again, I am not arguing with them. Opo. Inilalatag ko lang pong aking posisyon. Dahil marami na rin nagtatanong na media na hindi ko sinasagot. 4 points lang po. No? Okay. Unang-una sa lahat, merong fundamental right ang isang akusado o isang respondent in this case na pumili ng abogado na gusto niya. No? To the right to counsel of her own choosing, ika nga. Hindi pwedeng mabali yon. Well, of course, they are subject to certain limitations, Okay. pero definitely that's a fundamental right. All right. Pangalawa, pagdating sa ang abogado ay hindi pwede maging witness, ayon sa ating Code of Professional Responsibility and Accountability, yan po yung Code of Ethics naming mga Okay. abogado. Oo. Wala pong automatic disqualification pag ang lawyer ang magiging witness, no? Meron po 'yan sa Canon 3 Section 14 kung hindi ako nagkakamali. Nakasulat lang po diyan na syempre gusto nating ma-avoid na ang lawyer ay magiging witness for his or her client. Okay. Oo. Pero may exception din po 'yan. If ang lawyer ay magte-testify lamang sa mga formal matters, kunyari nagbigay ako ng demand letter, etc., pwede mag-testify doon. Kung ang matter ay essential to meet the ends of justice, pwede pa rin po. Ang kailangan lang, habang kinukuha ang testimonya ng abogado, yung abogado na yun will have to entrust the trial to someone else, to another lawyer. So, pwede, kasi habang nagtetestimony, alam naman, tanongin niya yung sarili niya, no? Sarili, oo. Yun po, yun ang pangalawang punto natin. So, yung conflict is not really supported under our Code of Professional Responsibility and Accountability, no? Third point, I think ang lumalabas po ng mga statements ay ukol sa baka daw mag-invoke ako ng attorney-client privilege at hindi na lang ako sumagot, no? Nakikita ko naman na yung concern nila doon. Pero kahit naman po i-reject nila ang aking appearance dito sa committee level, hindi naman po nangangahulugan na hindi na ako abogado ng ating Vice Presidente. Okay. So that the rejection of my entry does not negate the attorney-client relationship that I have with the Vice President. And therefore, it also does not negate the attorney-client privilege. But having said that, and I think this is most important, ma'am, sir, nakita nyo naman, noong 2024, ako ay pinatawag sa Committee on Good Government and Public Tama. Accountability. Oo. At nag-attend po ako ng lahat ng hearings, hindi po ako umabsent doon. Hindi po ako umabot sa sabina, no? Kahit imbitasyon, dumalo po ako. Sinagot ko po lahat ng tanong nila at hindi po ako nag-invoke ng attorney-client privilege. Even if at that time I was already private counsel to the Vice President. Kasi wala na po ako sa government service noon eh. So, at that time, wala po ako in-invoke. Bakit po? I never saw the need to invoke. Kasi pag tinatanong naman ako, it's based on my personal knowledge. Factual lang po yun. At sinagot naman natin lahat ng tanong. In fact, I would think exhaustively nasagot ko na lahat ng tanong. At kung matanong man ako ulit ukol doon, whether sa trial o kung saan man, yan pa rin naman ang magiging sagot ko. Na ang partisipasyon ko ay doon lang. No? So I don't think the concern of myself invoking the attorney-client privilege is really, really gonna be a grave Pero, concern. Because paano kung sabihin ng komite na hindi, it will not fly, yung sinasabi mo na yan, Attorney Poa, hindi namin matatanggap. Pwede ba nilang sabihin yun? Well, nasa prerogative naman po ng committee yan.
tayo naman po re-respetuhin natin syempre ang committee. Oo. Ngayon, kung ito ay magiging issue na kailangan nating iakyat, this is something that I will have to discuss with the client, the Vice President. Kasi ultimately, hindi naman po ako yan Sa akin naman po, no? Kliyente pa rin masusunod. Kasi yung karapatan niya yun hindi naman po yung sa akin. Yung karapatan niya to choose counsel, to engage counsel of her own choosing. Alright. So, So, until such partner, time. choice niya yun Oo nga Prerogative niya kung sino gusto niya Tama. magdepensa So, sa until kanya. such time na sabihin ng VP na ako, Michael, magpahinga ka muna, huwag ka na muna dito, doon ka palang aalis o doon ka palang bibitiw. Yes po. Kung sakali mang sabihin sa akin na questionin natin yung nangyari, dun pa lang siguro natin. It's really, ultimately, it is up to the VP because ultimately, karapatan niya yung maapektuhan. Okay. So, kamusta naman siya? Oo. Kasi syempre, ang laki ng pressure. Hinihintay ng taong bayan yung ika-10th day ng pagsagot niya. And then, here comes Ridon saying, wala naman sustansya, walang laman. So, yung iba, nadidismaya. So, paano nyo nakokontrol yung ganoong klaseng, hindi naman naratibo, partner, impresyon na naibibigay sa mga tao? Well, sa amin naman, nasabi ko nga kanina, we respect the opinions of everyone, no? Oo. Regardless kung yan ay para sa atin o medyo hindi para sa atin or against us, we respect it. Ang sa atin lang, we have a process. Oo. We're following the process. Ngayon po, lahat naman ng bagay ay may akmang panahon at we're confident na kung tumakbo man ang proseso, mapapatunayan naman namin, sa defense team, mapapatunayan namin na talagang walang basehan yung mga paratang at really more of speculations at conclusions of law. Ngayon, ang Vice Presidente naman, natanong nyo kung kamusta siya, alam nyo naman ang Vice Presidente, sanay na siya dyan since 2023, talagang araw-araw nababati ko siya. Diba? So, I would say that she's in good spirits, tuloy pa rin ang trabaho niya. Okay. Kaya nga nandyan kami as a defense team para harapin to, no, at to advise her, but siya tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho niya bilang Vice Presidente. Alright. Pero panghuli na lang sa akin, Oo, partner, doon sa preparation po ng team ng Vice President, ang preparation nyo po ba, attorney, in-expect nyo na naabot ito sa Senate? Sa trial proper? Of course, we always have to expect the extreme or the worst, no? And talagang ready kami na In fact, last year pa lang, kahit ang Vice Presidente, siya ang gustong talagang mag-trial na, hindi ba? Sinabi niya 'yon. Pero kami bilang mga abogado niya, pag nakikita kaming may mga pagkakamali, syempre, kailangan namin siyang advisean at kailangan namin iangat sa Supreme Court kung kinakailangan man pag may nakita talagang nating may mga pagkakamali sa proseso na nangyari. And this is not just for the Vice President. This is also for the benefit of all other impeachable officers na maaring dumaan sa ganitong proseso. Ayun. Okay, so ang mag-aabangers na naman tayo dito. May sasagot pa sila ulit dyan May Di ba, sagot pa attorney? ulit? Tama? Ano next step? Ang next step po kasi, nakapag-file tayo ng answer, merong 3 days ang mga complainants Yung na kabila mag-file naman. ng kanilang reply. Oo. At meron na naman tayong 3 days para mag-file ng aming rejoinder. Ayun. Pagkatapos nun, I think there will be a hearing on the sufficiency of the grounds and then sabi nila magkakaroon din ng hearing proper. Oo daw po. So abangan natin April. kung anong mangyayari. Pero tayo naman po, we're just here to protect the rights of the Vice President. Pero magbe-break sila, di ba? Magbe-break ang Kongreso. Magle-let break sila, pero yung narinig ko, partner, parang by April second week, third week, Parang April mag-start 8 yun yata na. yung date na nabigay. Although, of course, that's up to the committee. And Okay. tayo, we will just participate in the process. Alright. Okay. Ay, nako. Ang dami Wala pa natin- to, hindi pa to umpisa ng literal na bakbakan, partner. Yun na nga. Ang inaakala sagot ko pa lang ito. Oo, buti na lang magbe-break. Kasi talagang handa na tayong lahat sa bakbakan ito yung talagang talastasan ng mga magagaling na mga abogado, correct, diba? correct. Pero Ma'am Doris, wala pa po to kasi sa committee level, kung tamang pagbasa ko sa rules nila, hindi naman po pwedeng mag-cross-examine ng mga ang defense counsels. I think it's more of the members of the committee. No? So if ever man ang defense counsel pagdating sa actual participation will really be aside from yung mga motions na pwede nating ihain sa committee, baka sa Senate na talaga. Yun. But would you advise the VP na umattend sakaling maimbitahan? Depende po yan. Sa ngayon po,
syempre po, titingnan muna natin kung ano yung purpose ng pag-imbita sa kanya. Tsaka na lang po natin sasabihin kung we will advise. But ultimately, that will also fall amongst us lawyers. No? Kami ang magsasabi sa kanya kung dapat pumunta o hindi dapat pumunta. Sakaling pumunta, sorry partner, last na lang ako. Camille, wait na lang. Camilo. Sakaling pumunta, may imbitasyon partner, pumunta naman ang VP. Pero pagdating doon, I invoke my right to self-incrimination, ang lahat ng sagot niya. Mako-contempt ba siya? That will depend on, siguro po mas magandang tanungin ang committee dyan. I don't want to put words and I also don't want to speculate no na kung mangyayari man yan. Oo. Kasi kung unang-una di natin alam kung maimbitahan, pangalawa kung maimbitahan, we will have to advise her kung kailangan pumunta. Kung pumunta man, hindi rin natin alam kung mag-i-invoke ng right against self-incrimination. Kasi sa atin naman, depende lang sa mga magiging tanong sa kanya. And the lawyers will always be there to advise her what is best. Okay. Siguro naman dapat ano nila doon partner yung interparliamentary courtesy, 'di ba? Yun din yung sagot sa atin nung nakaraan. Itong diba? VP. Kung ayaw sumagot, yun na yun. Take it as an answer. Oo, at least umapir. Oo. Okay. Paano? Dahil Dahil dyan, umapir si Attorney Michael Poa sa atin today, kahit napaka-busy schedule. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras, pero definitely hindi ito ang huli. Wag dahil naman. marami pang paliwanag yung hihingi namin mula sa kampo ng Vice President kapag kinakailangan. Opo, will always be available po for you at nagpapasalamat din kami at kahit papano na ilalabas din naman natin yung side ng defense. Maraming salamat po, Ma'am Sa Doris. promise mo yan, ha? Opo. Sinabi sa'yo ni Attorney, ha? Oo. Malapit lang bahay na ito. Susunduin ko to. Sinundo. Balik ka muna sa show. Maraming Thank you. salamat. Maraming salamat, Ma'am salamat. Doris. Maraming salamat, Sir Robert, at Thank you magandang po. umaga sa ating mga kababayan. Thank you. Yan po si Attorney Michael Poa. Siya po ang spokesperson of the impeachment defense team ni Vice President Sara Duterte. Napaka, anong tawag, malaking